Ako po si Peñalosa Obidosa. Pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Penny. 49 years old po, taga Villasis, Pangasinan. I was diagnosed left breast invasive ductal carcinoma. Ako po si Orlando Obidosa, 51 years old at husband ng isang cancer patient. Nagsimula ito po noong May 1, 2022 habang ako po ay naliligo, may nakapa po akong bukol. And kailangan ko pong mag-check every now and then because mommy ko is also suffered from this kind of disease. On that note, nag-consult na po kami sa isang surgeon. It was found out na yun nga po, possible for carcinoma. And afterwards, nagpa-biopsy po ako. And the result was so devastating because it's already confirmed I have a left breast invasive ductal carcinoma. And na-schedule na rin po yung aking operation, modified radical mastectomy po noong June 14 of 2022. Masakit sa amin dahil kami walang-wala naman sa buhay. Nanalangin na lang kami sa Diyos na sana mabigyan pa po ng magandang operation yung asawa ko nung in-schedule na at sana malampasan niya yung mga ganyang mga sakit at nagpapasalamat kami ngayon. Nandito kami sa OSOMed. Ginamit talaga ng ating Panginoon na para madugtungan pa ang buhay ng aking may bahay. Na sana tuloy-tuloy pa yung ibinibigay na minuto, segundo, oras, araw, linggo, buwan, taon pa ng aking may bahay. Na sana makita pa mo namin yung mga anak namin na makapagtapos, makapag-asawa, makapaglingkod pa po kami sa Panginoong Diyos ng mas matagal pa po. After that operation po, syempre, hindi ko po maiwasang talagang matakot, malungkot. Actually, I'm a nurse by profession, pero hindi na po ako nagpa-practice as a nurse. So, alam ko po yung consequence na mangyayari after that operation. And natatakot po ako sa next process ng aking pagpapagamot. And dahil po dyan, hindi po ako tumigil po na mag-research. And nakita ko po on that day, testimony of a doctor. And that is Dr. Rio. She is a survivor of a breast cancer. And nagbigay po sa akin yun ng awareness na, maganda po. The first consultation with Dr. Rio, umiiyak po ako sa kanya. And then, continue po na pumupunta po kami from Pangasinan, nagbibiyahe dito every week. And this time on, naka 76 sessions na po ako. And so far, I'm a living testimony that ozone therapy is nakatulong po sa akin and okay po ako. Nung unang pagpunta po namin dito, talagang ang misis ko nung bagong operasyon siya, halos hindi siya makahakbang ng sa hagdan, papaakyat ng OSOMed. Kaya lang nung second time na nagpa-ozone si misis, sabi niya, gumaan ang pakiramdam ko, sabi po niya. Nung nag-umpisa po ako dito, aside from ozone therapy, ang tinuro po dito is may mga health protocol and isa na po doon yung healthy lifestyle, including po yung mga pagkain natin. Tinuruan po kami dito sa OzonMed ng dapat kainin. And exercises, magpa-araw, ganun po araw-araw. After the 10 sessions po ng therapy ko, ni-refer na po ako for cancer or tumor marker. And thank God,
I have a good result. My result from my breast to liver cancer marker is normal. And then my last cancer marker, actually I have already 4 cancer marker, and the 4th one is nung December 15 po. I get the result, and it's a happy year end po sa family namin. 1 year, basically magto 2 years na po ako, and still it's normal. Marami tayong pinagdaanan. And this is the most painful, the most painstaking journey na naranasan natin during our marriage life. But then again, I'm very thankful kasi despite of those, nandito pa rin tayong dalawa magkasama. Wala akong hinahangad ngayon sa Diyos, kundi ang makasama pa kita kasama ng ating mga anak. I love you pa rin, Daddy. And thank you. Salamat sa lahat-lahat. Pasensya ka na ako. Minsan, nagiging bugnutin din ako. Pero sabi mo nga, lahat ng bagay na pag-uusapan. Hindi tayo magsawang manalangin sa Kanya, sa Diyos. Na tulungan pa tayo sa sakit mo, sa pangangailangan natin. Salamat sa dalawa nating anak na hanggang ngayon, healthy pa rin sila dahil sa pag-aalaga mo. Minsan, sa takot natin yun, dadalhin tayo kung saan hindi na tayong matatakot. And yun nga po, dinala po ako sa Ozone Med. Sa tulong po ni Dr. Rio, 10 ng kanyang mga staff, dumaan po ako sa medical ozone infusion therapy. Without po sa therapy na yon, I am not in this kind of disposition. I'm so vibrant. I'm so happy, energetic dahil sa ozone therapy. You seek guidance po sa ating Panginoong Diyos. Kasi higit sa lahat, siya po ang mag-guide sa inyo. Siya po ang magdadala sa inyo para sa inyo pong ikakabuti. Actually, itong moment na to, I've been longing for this. Lahat po yung, nung napanood ko po yung mga ibang testimony po ng mga overcomer, naging ano ko na po, parang naging desire ko na po itong moment na to, naging aspiration ko na po, na sana someday, ako din po ay uupo in front of a camera, mapapanood po ng mga netizens, magsalita po in front of you at encourage din po kayo na to consult other alternative po. And hindi po ako, kaming mag-asawa, nakaharap sa inyo ngayon without those people po na tumulong po sa amin. First is my family nga, ang aking husband, ang aking mga anak na yun nga sa takot nilang mawala ako, talagang napaka-clingy na nila sa akin kahit matatanda na sila. And my sister po, kasi financially, napakalaking tulong po niya sa amin. And then, mga relative po namin, mga kaibigan ko po, mga classmate ko po ng high school and elementary, mga office mate ko po. Maraming salamat po sa kanila. Sa Ozone Med, maraming salamat po sa mga staff, kay Dr. Rio, and special mention po kay Nurse Au. Maraming salamat po. And above all, thank God. Kasi malayo pa ang journey ko. Sabi nga ni husband ko, I will count seconds, minutes, days, weeks, months, years para sa aking mga anak at para sa inyo. After next year, babalik ulit ako in front of you saying the same thing as what we are
inculcating sa inyo pong lahat ngayong araw na to. Muli, ako po si Peñalosa de la Peña Obidosa and nag-consult po ako ng medical ozone therapy and ito po ay nagdulot sa akin ng kagalingan at patuloy po akong magpapa-ozone therapy to keep me going and to aspire more sa buhay na ito. Maraming salamat po.